Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Gold mga kapatid at RCC. So ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na faith alone for salvation. So again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na faith alone for salvation. So affirmative natin si Pastor Jeramil at negative naman si Brother Alvin Getamundok mga kapatid. So sa ating setup ng debate, standard pa din to yung 10.7.5 at yung ating standard Russia TV rules mga kapatid. At babasahin natin konti mga kapatid kasi medyo marami kang binago sa ating rules. Meron na tayong mga dinagdag. So rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds na, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap siya, patuloy pa din yung 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot dun sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So, pili mo na yes or no or both mga kapatid ay tinatanggap ko yan. At sagot ng categorical muna bago explain ha. So kung hindi kung hindi klaro yung pagpili niya, pwedeng ipa-clarify sa moderator kung ano talaga yung sagot niya. Rule number 3, kung 10 seconds meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag. So pwede nyo lang gamitin ito kung wala doon ang sagot nyo or hindi nyo masagot ang tanong. So pwede kayong tumawag ng moderator para gamitin ang karapatan na ito. So 10 seconds lang yan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbigay kayo ng noun or pangalan. Kung ang tanong ay saan, so magbibigay kayo ng lugar, lokasyon, or information. So ganyan tayo sumagot. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sasabihin niya na di ko pa nilatag yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, meron tayong parusa, 2 warning galing sa akin. So, minus time lang naman yan, 1 minute. Rule number 7, bawat scenario ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din of every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa pisikal na anyo ng tao gaya ng pango or malaki ang ulo or kulay ng balat at iba pa. So, hindi ko papayagang mabanggit yan mga kapatid, kasama dito yung mga pagmumura na alam natin. Pero labas doon, gaya ng salitang nagsisinungaling ka, hindi mo alam, hindi ka natuto, etc. mga kapatid, ay tinatanggap mo pa yan na okay. So, rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, ay talo ka na. So, hindi ko po pwedeng pahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pinapahintulutan kong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabila na dito yung personal na buhay ng ating mga kausap mga kapatid. Ngunit maaari po siyang tumagot o tumanggi dito sa tanong na ito. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag nag-disconnect ang isang debater, 7 minutes lamang akong maghihintay para magpatuloy ang ating debate. So kung hindi na siya nakadating, so mag-end na tayo ng live. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko kung ito lang ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory mga kapatid. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako po ay nagsilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa unumang pananaw o paniniwala o pahayag ng ating mga debatista. Ang mga sagot at opinyon ay pananugutan mismo ng nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista mga kapatid. And I think 5 to 7 years na akong nagmo-moderate. At ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer
sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa ating nabanggit Okay. Amen, bro. Sang-ayon. at yung ating negative? Yes, agree, Brad Josh. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng paunang salita at pakilala din sa ating mga manonood. Syempre, ano yung inaasahan ninyo sa debate na ito? Nahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka, Pastor. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Ako po pala si Ramel Amlon, pastor po ng Grace Oriented Life Development Church. Taga-Panabo po ako. And I'd like to thank my pleasure or honor na makaharap po sa debate ang isa pong nirerespeto na debatista na si Sir Alvin Gitamundok. At saka hopefully ang mabigyan namin ng justice yung topic ngayon at may mapupulot po kayong mga aral sa pag-uusapan po namin sa gabi ito. Maraming salamat po. Okay, at syempre yung tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Good evening sa lahat, kay Brad Rasha at sa ating kaibigan si Brad Ramil ng Grace Gospel Church at sa ating mga listeners at viewers. Muli, nandito naman si Brad Alvin, binigyan ng opportunity ni Brad Rasha ng kapag-debate dito sa Rasha TV. Ang aming topic ngayon, patunayan ni Brad Ramil, the faith alone is sufficient for salvation. So, ang kailangan lang sa kaligtasan ay pananampalataya lang. Tapos ako naman ang negative, representing the Roman Catholic Church as Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. So expected na wala tayong mga personal attack dito, maliwanag lang ang ating palitan, no, at dialogue lang, tapos marami tayong matutunan, no. So mga friends, antabayan nyo hanggang matapos kami ni Brad Jeramil sa aming debate. Josh? Okay, mga kapatid, sa mga gusto ng mga ganitong pag-uusap, pwede nyo i-share ito, mga kapatid, sa inyong profile lang or sa mga forum na nasalihan nyo, mga kapatid, or you can tag your friends, mga kapatid, or gusto nyo yung mga nagde-discuss, itag nyo dito at talagang marami kayong matutunan dito, lalong-lalo na talagang hinahangaan ko to, ito si Pastor Jeramil sa kanyang pangaral at syempre yung ating iniidolo na si Brother Alvin Gitamundok at hindi pa uso yung sa Facebook, nandyan na sila, mga kapatid. Sila talaga yung nauna dito. So napakaganda ng ating mga debatista ngayon. So mga kapatid, simulan na natin at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Pastor Jeromel Amlon, sa iyong patutunayan na faith alone for salvation. Your time start now, bro. Okay po, magandang gabi sa lahat. Ako po ang affirmative sa paksa na faith alone for salvation. So maliwanag po na pag sinabing faith, pananampalataya, and alone, ibig sabihin nun, walang kasama or ano pang ibang mga, titingnan natin yung ating mga definitions dito. Pag sinabi kasing alone, nothing else. Kumbaga, without adding works, rituals, law-keepings, or religious performance, without adding into faith. Kaya ang titindigan ko ngayon ay faith alone. So, malinaw naman po sa paksa na tinitindigan ko na ako po ay naniniwala na ang kaligtasan na offer ng Diyos, yung gift na offer ng Diyos through Jesus Christ for our salvation is makakamtan lang po yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At wala na pong iba. So, malinaw po yan. So, bakit may alone? Para ma-distinguish talaga natin ngayon na, kasi kapag sabihin lang natin na salvation is by grace through faith, so hindi na sila makipagdebate dyan kasi ando na through faith. But kung may alone, dito po kami magdi-debate ni Bro Alvin ngayong gabi. And I hopefully mabibigyan ko po ng magandang paliwanag, lalo-lalo na po yung mga nagsusuri po ngayong gabi. Okay, bakit po naniniwala po ako na ang faith alone? Bakit pananampalataya lang at wala na pong iba? Kasi naniniwala po ako that salvation is by grace. Is by grace. Meaning, kapag sinabi kasi natin by grace,
It is unmerited favor na galing sa Diyos, and it is no longer involved, walang kinalaman po dito yung works. So, when we say grace, it is no more of works. Yan po kasi ang ibig sabihin ng grace. So, pag sinabi natin kasi, naniniwala ko na ang salvation ay by grace, paano makakamtan? So, not of works. Kasi nga, ang grace is no more of works. So, makakamtan yan, of course, Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. It is not from yourself, it is the gift of God. Diba? Not of works, so that no man could boast. So, ibig sabihin nun, maliwanag po dito sa sitas na binabasa ko po ngayong gabi, na ang kaligtasan ay biyaya, makakamtan lang po sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So faith alone, meaning, makakamtan ko yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa aking gawa. Bigyan ko ng diin po ngayong gabi, no? Sa palagi ko pong sinasabi dito sa podcast, sa ibang debates ko, sinasabi ko talaga, na wala akong gawa o wala akong magawa para ako'y maligtas. Kasi nga, hindi ko kaya. Kuha yung punto. At ang tanging paraan lang upang ako ay maligtas ay sa biyaya ng Diyos na through Jesus Christ, He gave His life for us. At Jesus Christ offered His life, died on the cross for us. Ang ibig sabihin noon ay grace. And through Jesus Christ, naging offer as a gift for our salvation. Kaya, matatanggap ang salvation na yan. For example, ganito. By gift ako sa'yo, makakamtan yan through faith. So, mga kapatid, malinaw po na faith alone, kasi nga, wala akong magawa sa sarili ko, tinanggap ko lang yung ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Meaning, when we say faith, gawa niya, hindi gawa ko. Tinanggap ko lang yung gawa niya. So, malinaw po na faith alone for salvation. So, kaya sinabi ko kanina sa Ephesians chapter 8 and 9 ngayon. And mostly sa debate kasi, ito yung nangyayari. Yung justification by faith. Romans chapter 4, anong sinabi dito sa Romans chapter 4? To the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Sa ibang version yan, sa KJV, his faith is counted for righteousness. Okay. Ang ginawang example po dito ay si Abraham. Si Abraham, Genesis chapter 15 verse 6, he already declared as righteous. Take note ha. Si Abraham, nung sumampalataya siya, declared righteous na siya, 15:6, Genesis 15:6. Kung mapansin nyo, si Isaac, inoffer siya doon, di ba? Dinala siya doon ni Abraham at saka supposed to be, ayun, patayin na sana. Kasi i-offer siya eh. Sa ganap na yon, nangyari yun sa Genesis chapter 22. Kung titingnan niyo po yung history ng Bible, napakatagal na po yun. Kaya nga ni-research ko talaga, mga ilang taon kaya bago nangyari yun. Si Abraham noon, nasa 30 plus years old. So siguro nasa 22 years old ago, bago nangyari yun, Abraham already declared righteous. Kaya, when you are already declared righteous, ang ibig sabihin nun, you are saved. Kasi hindi pwedeng maging saved ka kung hindi ka righteous. I don't know, iba naman yung stand ng faith ng Catholic about salvation, pero ito yung stand ko eh. Para maging ligtas ka, because I believe that I am saved by grace through faith, it is also very important na dapat malaman natin that we are now justified. We are now declared righteous because of what Christ hath done on the cross. Okay, kung mapansin nyo po, sa Romans chapter 4, ang sinabi dito, For if Abraham were justified by works,
he hath whereof to glory, but not before God. Mamaya, isa-isahin natin yan kasi alam naman natin yung pangontra nila dito na Cetas. So sa next rebuttal mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung truth behind this, kung nagkukontrahan ba sila ni James, si Paul, nagkukontrahan ba? Okay. Ang sinabi kasi dito ni Paul, ito. Now to him that worketh not, is the reward not reckoned of grace, but of debt. O ibig sabihin, kung ang gawa mo ang basihan, ay hindi yan biyaya, but of debt. Verse 5, pagdating sa verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. But to him that worketh not, nakuha nyo? But believeth, meaning yan, understandable po dyan, that salvation is faith alone. Kasi nga, hindi kasali dito yung gawa mo. Kasi nga, naging declared righteous ka dito when you believe. Okay? So, sinabi dito ni Paul, sabi niya, ganito yung nangyari. Like Abraham noon, when he believed, it is counted for him for righteousness. Ibig sabihin, nung nanampalataya siya, ay inaring ganap siya. Ibinilang sa kanya yung katwiran at naging righteous siya before God. Meaning, kapag sinabi kang righteous or justified, hindi yan pwede na parang safeguard na 99.9% lang yung pagiging malinis mo. Hindi. But before God, you are declared righteous, 100% malinis. That is because of righteousness. So, kaya pagdating dito, kung titingnan nyo, verse 24, ito yung sinabi ni Paul, verse 24. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe of him, that raised up Jesus our Lord from the dead. So, ibig sabihin, but for us also. Ganon din sa atin. Inahalin tulad tayo ni Paul doon kay Abraham na sa pamamagitan ng pananampalataya ay ma-declared righteous tayo. So, sabi ni Paul, but for us also to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. So, ibig sabihin, sabi ni Paul, ganito rin tayo. Nung sumampalataya tayo kay Kristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, yung righteousness ng Diyos ay na-impute sa atin. Ibig sabihin, we are also declared righteous when we believe ito Jesus Christ. Bakit? Ano pa lang sabi ni Paul dito? Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5:21 na si Jesus Christ na walang kasalanan ay naging makasalanan para sa atin upang magkaroon tayo ng righteousness from God. So ibig sabihin, yung righteousness, makakamtan yun sa pananampalataya. Kasi nga, yung gawa natin ay hindi pwedeng maging basihan kasi nga, hindi natin kaya. Ang kailangan natin, yung righteousness ng Diyos. So, maraming salamat. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Alvin Gitamondok ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Brad Josh, at sa ating kaibigan si Brad Jeramil. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Jeramil, alam mo ba ano ang Greek term ng faith alone? Kasi yun nakasentro ang debate natin, faith alone. Sa Tagalog, pananampalataya lamang. Ano yun sa Greek? Yung two words na yun. Hindi ako magaling sa Greek, pero sa pagkakaalam ko, ang meaning sa Greek word, yung faith, is pistes. Pistes. So, pwede natin titingnan sa dito. Okay, sandali lang bro ha. Okay, ito. Sige, basta running time tayo. Next question. Okay, Sige, so nakuha mo yung faith alone. Okay, next question bro. Nakuha mo yung pistos, faith. So, next question ko, ano yung alone sa Greek? Kasi yung Greek Bible, yun ang original sinulat ni Kristo at mga apostol. Ano yung sa Grego original, yung salitang alone or only? Sabi mo, nothing else. Well, nothing. Pagkakaalam ko, kasi ganito, faith is pistes. Yung alone, kasi alone, meaning yun, monos or mono, di ba?
monos, alone yun. So, ibig sabihin nun, pistis, monos. So, ibig sabihin, faith alone. So, next question, bro. Okay, very good. Maraming salamat Brother Ramil at nakuha mo naman, no? Walang problema. So my next question, based on your sagot as a premise, yung pistos monos or pistos monon, letra po letra in the Greek, isang talata lang yung nababasa letra po letra in the original Greek kasi yung Greek as a premise, Mr. Moderator, yun talagang pinasulat ni Kristo sa mga apostol at mga ebanghelista. So agreed tayo dyan, Katoliko at hindi Katoliko. So ang question ko ngayon, alam mo ba sa ang talata, chapter and verse, categorical, chapter and verse, yung pistos monon mababasa letra po letra sa Greek? Alam mo anong talata? Kung alam mo, ibigay mong talata. Kung hindi mo alam, sabihin mo, hindi ko alam Brad Alvin sa Greek. Okay. Sagot. Kasi hindi naman tindig ko na patutunayan ko by Greek yung stand ko. Kaya nga may alone kasi pinanindigan ko dito na yung kaligtasan alone maintindihan. So, Objection, Moderator. kung ipaliwanag Anong objection na ating negative? Kasi Moderator, may rules tayo, napakasimple at payak. Kung categorical question, yes or no, sagutin lang ng yes or no. Kaya sinabi ko kay Pastor Jeramil, kung hindi mo alam, sabihin mo lang honestly para makasunod tayo na question. Kung alam mo, ibigay mong talata. That is a very categorical question. Okay. bro, Rush, Counter objection ba? Proceed ba? sinabi ko na kanina, so sabi ko, hindi ako marunong, hindi ako magaling sa Greek. So mamaya na lang i-present mo na lang kasi yung tinitindigan ko naman dito, yung una ko about Okay. So ganito, gusto ko lang i-confirm muna kasi ang gustong pagpipilian ni Brother Alvin dito alam o hindi ko alam. Tapos yung alam, meron pang nasabi ibigay daw yung talata. So, gusto ko lang i-confirm muna kung pipili si Brother Pastor, affirmative, yung alam at hindi alam, or sa 10 seconds. 10 seconds na lang ako, bro. Proceed. Kasi sa akin kasi, sabi niya kasi, yung tanong niya kasi kanina is saan talata. Sa akin kasi alam ko walang direkta na ganun na mabasa. Even Next question na, Brad Rush? Next question. So sabi mo ngayon, based on the previous Moderator sa sagot ni Brad Jeramil, sa alam daw niya, walang talatang ganun. So ang tanong ko sa iyo, Brad Jeramil, sabi mo walang talatang ganun, pistos monon na bababasa letra po letra sa Biblia. Kung may pakita ko sa iyo na meron, aaminin mo na hindi lang na walang alam ka, kundi yung turo mo, sinungalingan pa. Time stop mo na. Hindi ko papayagang may tanong yan ayon sa ating rules, bro, ha? So, you can replace doon sa pag-question mo ng ganyan. Sige. Yung I-refresh ko na lang. Moderate. Sabi mo as a premise, walang ganong talata na pistos monon sa Biblia. Nabasa mo na ba ang James 2:24 letra por letra? Brad Jeramil, nabasa mo na ba? Yes or no? Be honest, nabasa mo na ba letra por letra ang James 2:24? Hindi ko pa nabasa. So hindi ko kasi burden of proof yan, bro. Yung tinitindigan ko kasi yung sa panig ko. So yung pangontra mo, ikaw lang yung magtumindig nun. Okay, next question. So, inamin mo ngayon, hindi mo pala nabasa ang James 2:24, letra por letra. Ang tanong ko sa iyo, bakit sinabi mo na walang ganong pistos monon o faith alone na ganong talata sa Biblia? Sabi mo kanina, walang ganon. That is categorical statement, no? Tapos ngayon sinabi mo, hindi mo pala nabasa ang James 2:24. So, ang tanong ko sa iyo, Brad Jeramil, ibig sabihin, hindi mo talaga alam ang James 2:24 kasi sabi mo, walang ganon sa Biblia. Hindi mo talaga alam, letra po letra, yes or no? 10 seconds, bro, Russia. Kasi ang sabi ko kasi kanina, based sa unawa at based sa alam ko. Kaya nga, sabi ko sa kanya, hindi ko yan burden of proof. That is your burden of proof kasi ikaw yung magpapatunay. Next question, sa premise Moderator at Brad Jeramil, babasahin ko lang King James Version kasi common to sa Katoliko at Protestante. Then I will ask the question. James 2:24, Ye said then how that by works a man is justified and not by faith only. Faith only or faith alone in the Greek dito, pistos monon. So Brad Jeramil, letra po letra na to. So tatanggapin mo to na hindi pala maligtas ang tao o maging matuwid kung faith alone lang. Yes or no? Categorical, yes or no? Tatanggapin mo pala.
letra. Hindi ko tatanggapin yan kasi hindi ko burden of proof yan. Kasi kahit mababasa mo yan, hindi ibig sabihin yun ang unawa na tama dyan. Kasi kukontrahin mo rin ang ibang talata. Kaya nga sabi ko sa'yo, burden of proof, ibig sabihin, ikaw ang tumindig niyan, ipangontra mo doon sa titindigan ko. Burden of Next proof. question. Next question. Ay premise ko rin, Mr. Moderator, sa sagot ni Brother Jeramil na hindi daw niya tatanggapin. So ang tanong ko sa iyo, galing sino yung hindi tatanggap sa letra po letra na salita ng Diyos? Diyos mo nun hindi makapagpapatuwid sa tao. Galing saan kung hindi ka tatanggap sa salita ng Diyos? Kahit saan ang salita ng Diyos sa Biblia? Sa demonyo o sa Diyos? Hindi ka tatanggap. Sa demonyo ka o sa Diyos? Sagot. Categorical. 10 seconds bro, Rasha. Sabi ko nga, burden of proof mo yan. Kasi ako, mapapaliwanag ko ng tama yan mamaya. Kasi hindi ko pwedeng sagutin yung based sa una. Objection, proceed, Bro Alvin. Kasi moderator, napakaliwanag dito, very clear na siya ang affirmative. Kaya nga tutulan ko yung mga letra po letra na not faith alone. Kasi yun ang tindig niya eh. Okay. So ang burden of proof ko actually, hindi na kailangan sa akin kasi talata, binigay ko na nga. Okay. So, tutulan mo to. Okay. So, yun yung objection mo doon sa sinagot. Bro Jeramil, meron ka bang counter-objection? Proceed, bro. Lang. Ang kasi, yung binasya na, not faith alone. So, dito sa akin kasi, tinitindigan ko na faith alone. Kaya nga sabi ko, ang burden of proof, siya na yung bahala doon, nakukontra sa aral ko. Okay. Kasi ang binabasa niya ngayon, pangontra niya yan eh. Itindig niya. Kasi ako naman yung tatanong sa kanya doon. Okay. So, ganito hahatol mo na ako. So, objection kasi dito, whether pa tama or mali, I know na hindi ka sasang-ayon kasi nagde-debate nga kayo. Doon na lang sa rebuttal, bro. Pero sa akin, valid answer naman yung sinasabi ni Brother Jeremy. Lalo na pag ginagamit ng 10 seconds. Proceed ka lang, Brother Alvin. Your time is 1 minute and 2 seconds. Proceed, bro. Question. Next question. Based on James 2:24, ye see then how that by works as a premise, ha? A man is justified. O, diyan lang muna tayo sa first phrase. Tatanggapin mo ba to letra po letra na naging matuwid at naligtas din ng tao by works? Tatanggapin mo to itong first phrase lang ng talata, James 2:24, letra po letra. Tatanggapin mo, tutululan mo na maging matuwid o maligtas ang tao sa gawa. Letra po letra to. Would you accept Tututulan ko yung unawa mo. Tututulan ko yung unawa mo. Kasi yung nakasulat dyan, it is not before God. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 4 verse 2. Objection, Brother Alvin. Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi wala akong interpretation dito. Napakapayak at simple. Sinabi ko, yung first phrase, letra po letra, yun lang, wala akong dagdag. Okay. First phrase, you see then how that by works a man is justified. Tatanggapin ba niya, yes or no? Yan lang kasimple. Okay. So, counter objection sa kabila. Okay na. Bro, So, di ba malinaw, katutal yung tanong niya? Kasangayon or tututulan mo. Sabi ko, tutol ako dyan. okay. Kasi malinawa mo dyan. Sabi nga dito sa Romans chapter 4 verse 2, if it is by works, it is not before God. Okay, bro. So, ganito. Bro, kasi sasagot ka din naman, Brother Jeremy. Ito yung hatol ko dyan. Yung kanina talaga, yung naintindihan ko, yung tatanggapin or tututulan. Sabi ni Pastor Jeramil, tututulan daw. Ngayon, doon naman sa pag-explain niya, sa akin kasi whether that is true or false, valid pa din sa akin yan. So, Pastor Jeramil, naputol ka doon sa tututulan. 20 seconds, bro. Proceed, bro. Okay, tututulan ko yung unawa mo dyan, bro. Kasi, hindi yan patungkol sa kaligtasan na nasa unawa mo na kailangan yung gawa. Kasi, magkukontradict yan dito sa sinabi ni Paul sa Romans chapter 4 verse 2 na kapag ang works ang basihan, it is not before God. Next question. So, it is that Next is before question. Sa James 2:26 sa baba, kasi negative ako dito. Gusto mo, I have the burden of proof. Itong second phrase. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Boy Letra. Sabi niya, letra por letra kasumpa-sumpa kayo salita ng Diyos tutol daw. Shoutout din kay Kawagaro Teos. Topic dyan yung meron kang nakita na nagugutom tapos sabihan
mo lang na pagpalain ka ng Panginoon. Shoutout din kay Wenachi Kaplis. Assalamualaikum. Muslim manood ako. Ayan, so assalamualaikum din sa lahat ng mga Muslim. Ayan, shalom sa lahat. Alpog Milagroso Dionesio, usapang Hudyo yan. Kaya nga may Pablo, hiwalay sa 12 disciples. Common sense naman. Minsan, hindi lahat ng nababasa nyo sa Biblia, kayo ang kausap. Shoutout din dito kay Chris Lara Dogkot. Watching here, pa-shoutout po. Ayan, shoutout Sister Chris. Dito din kay, dito tayo, pasa tayo mga kapatid. Sa ating... Romans chapter. Puntahan natin ang ating live ha, para marami tayo mabasa. Shoutout kay Emmy Alfonso. Anong sinabi dito sa Romans chapter? Ayan, nagpe-play. So, shoutout sa aking tatlong sister, si Emmy Alfonso, si Sister Grace Barrios, at si Sister Maria, mga kapatid. Siyempre, yan yung laging sumusuporta sa atin dito. At, teka ha, naglo-loading yung ating, Okay, mga kapatid. Shoutout kay Avila Leonard. Naku, nahayag agad ang kababawan ni Jeramil sa debate na ito. International debater yan si Alvin Kitamundok. Kaya parang kinder lang labas ni Amlon laban sa profesor. Shoutout din kay Marilyn. Kawawa naman itong Pistis Mone. Ayan. So, shoutout din mga kapatid. Dito kay... Hindi talaga naglo-load. Ayan. So, tuloy-tuloy na lang tayo mga kapatid. Dito tayo sa ating negative presentation. Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start now. 10 minutes. Maraming salamat, Madrasa, at sa ating kaibigan si Brad Jeramil. Dito ako ngayon sa first negative stand ko to negate the premise at the topic na faith alone saves or justifies. Yun ang paninindigan ng hindi lang ni Brad Jeramil, kundi mga evangelical, Baptist, etc. Marami sila dito. Sa James 2:14 to 26, ito talaga ang argumento ng Katoliko, no? Kasi this is based on the Catholic epistle of St. James Apostle, Epistolae Catholicae ad Sancti Jacobi Apostoli. Meron ako ditong Greek original, tapos based on the Textus Receptus, no? The received text by Erasmus and Martin Luther. So Martin Luther na protestante. So itong King James based on the Textus Receptus sa Greek, napakaliwanag. Kung i-translate to, diretso lang tayo sa Tagalog at English. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Santiago 2:14. Kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya, ngunit walang gawa, o ito na ngayon, sila Brad Jeramil, mga born again, Baptist at iba pa. Meron silang pananampalataya, ngunit walang gawa, kasi hindi na daw kailangan ng gawa sa kaligtasan. Ang second phrase na tanong ni St. James, Apostol ito si Santiago, ano? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sagot ni James. This is a hypothetical question, no? Tapos sabi niya, no! Magandang balita Biblia, Good News Bible, sinagot ng protestante na version. Hindi yan Katoliko ha, ang Good News Bible in today's English version, TEV. Sabi, no, hindi po. So, ayan ang negative, proof. Sabi mo, burden of proof, nandyan sa'yo, Brad Alvin. O ayan, binigayin ko na sa'yo. Ang problema dito, Brad Jeramil, kung hindi mo tanggapin ang salita ng Diyos, tulad ng hindi mo pagtanggap sa Santiago 2:24. Actually, hindi lang Santiago 2:24 hindi mo tatanggapin at lahat ng mga say mo ng paninindigan na faith aloners, kundi buong from verse 14 to verse 26. Kasi wala kang isang talata dito from verse 14 to 26 na tatanggapin mo kasi kukontra to sa paninindigan ninyo ng mga faith aloners. Ayan, dyan pa lang sa 14. O, hindi natin ubusin, no? Dito lang sa baba, isa-isahin lang natin. Sabi dito, sa verse 17. Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, so faith alone. Sa ibang translation, if faith is alone, merong translation na ganyan, kung ito ay walang mga gawa, ayan nga, napakaliwanag. Faith alone na nga, walang nga gawa. Yun nga paniligan ng Brad Jeramil, kontrang-kontra sa salita ng Diyos. Ito ay patay. So you're preaching a dead faith kasi hindi mo kailangan ng mabubuting gawa para sa kaligtasan yung panampalataya mo. So that is a dead faith. Sino nagsabi? Ang Diyos. Sino nagpasulat sa inutos ng Diyos? Kasi mga utos ng Diyos, mga salita ng Diyos na tinututulan mo. James 2:14, 17.
So tutol ka pala dito sa 14, sa 17. Kung mahaba pang panahon, 20 minutes course, tutol ka lahat dito kasi tutol ka na kanina, nag-umpisa ka nang magtutol eh. Hindi ganyan ba, Jeramil? Kung totoo tayong ministro ng salita ng Diyos, tagapagtanggol ng salita ng Diyos, hindi yung tatanggapin natin Roma 4:5, Epesodos 8:9, at iba pang talata mo dyan, Genesis 15:6. Tapos pala ka Santiago, ang dami ding talata tinututulan natin. Ay, hindi pwede sa Katoliko yan. Hindi kami sinabihan ng aming mga parit, mga obispo. Brother Alvin, you can defend our Catholic faith by i-neglect mo yung ibang talata. Pag kukontra sa atin, huwag mong tanggapin. Tapos yung mga papabor sa atin, tanggapin mo lahat. Walang ganun sa Katoliko eh. Sa inyo lang mga hindi Katoliko yan, nauso eh. Pag pabor sa inyo, tanggapin, letra po letra. Pag kontra sa inyo, kahit letra po letra, napakaliwanag ng letra po letra, tutulan. Tapos sabihin mo, tutol ako, Brother Alvin. Napakaliwanag yan, Brother Ramil, naka-video yan, naka-record yan, you cannot take it anymore. Hindi mo na yan pwede mabawi. Bukod na lang kung magsabi ka, sorry, babawiin ko yung sinabi ko kanina. O dito sa James 2:14, talawang talata pa lang, verse 17 ang binasa ko. O dito na naman sa James 2:19. Sumampalataya ka ng Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. O ngayon naman, lalabas itong demonyo, maligtas din. Maligtas kasi may pananampalataya, sabi ni Santiago, sabi ng Diyos. Si Satanas, may pananampalataya. Diyos nagsabi, tutulan mo ba yan? Si Satanas walang pananampalataya. Sa alam ko, Brother Ramil, mas malaki pang pananampalataya ni Satanas kaysa sa inyong mga born again at mga Grace Gospel, Baptist, etc., mga evangelical. Bakit nasabi ko? Kasi mas malawak ang kanyang kaalaman sa mga aral ng Diyos eh, kaysa sa inyo eh. Kaya nga resulta, nagtatag siya ng 50,000 ka-denominasyon, sect at kulto, mga reliyon, mga simba-simbahan, iglesia-iglesyahan, tulad nyo, isa ka na doon, isa na kayo sa sekta. 50,000 kayo ngayon, World Christian Encyclopedia, Volume 1, page 100, since 2025. Kaya nagawa ni Satanas yan kasi malawak ang alam niya. Iba-ibang mga talata, ginagamit niya, iba-ibang mga sekta, ginagamit na sangkalan sa doktrina ng mga sekta. Ikaw, isang sekta ka lang, malayo ka lang ni Satanas. So lalabas, may sarang pananampalataya sa Satanas. Ligtas siya. Siya ay matuwid. No. Dito, may another positive proof ako dito, sa Santiago 2:21, hanggang 24 na to, 26. Tungkol kay Abraham, because you are talking about Abraham in Genesis 15:6. Ito ngayon ang Catholic Apostolic letter ni St. James would explain what he means by Genesis 15:6 and Romans 4:5. Sabi dito, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap? Ibig sabihin, si amang Abraham natin ay naligtas, inaring ganap, justified or saved. Paano? Sa pamamagitan ng mga gawa. Tutulan mo na naman yan. Sabihin mo, Brother Alvin, dito sa Roma 4:5, hindi sa gawa. Gawa, works of the law. Letra po letra yan. Basahin mo ang whole chapter 4, beginning chapter 3, beginning chapter 2. Works of law. Ito kay Abraham, hindi to works of law. Hindi pa nabigay dito kay Abraham 10 utos. Mga Katoliko at hindi Katoliko. The chief apologist bishop delegated is speaking in behalf of the magisterium of the Roman Catholic Church. 10 utos to nakabatay eh. Yung law of Moses, the Mosaic law, letra po letra, Roma 3, kapitulo, Roma 4, kapitulo, 5 hanggang 11, nung Roma mo kanina kinote mo. Dito kay Abraham are works not of the law. Kasi wala pang law sa time na Abraham, kay Moses pa dumating. Ano yung works dito ni Abraham? Works of love. Works of love, sabi ni St. Paul sa Galatians 5:6. Galatians 5:6. What matters is, yun ang makapagligtas, yun ang makapag-justify anong pananampalataya na klase. A faith that works through love. So works of love. Because God is love. Hindi works of the law. Kasi Acts 13:39, gawa 13:29, ang gawa batay sa mga batas sa Old Testament, hindi po magpapagligtas. Yun ang ibig sabihin ni St. Paul sa Romans 3, Romans 4, yung Acts 13:39, hindi mo nabasa. Yun ang problema sa mga evangelical, hindi pa nabasa, hindi alam ang Greek, hindi alam ang original Hebrew, Aramaic sa Old Testament. Kailangan yan eh. Magkapagturo ka ba tapos in Old Testament wala na? By the way, ito palang ibang Grace Gospel, hindi na niniwala ng old, puro lang new.
problemang malaki yan eh. Hindi pala salita ng Diyos ang Old Testament. So dito laglag sa 2:24 sa original Greek. Honest naman siya, hindi niya alam ang Grego. Kaya ignorance, Brother Jeramil, is a cause of wrong doctrine. Dapat malaman mo to. Napakaliwanag, nakikita ninyo ng tao'y inaaring ganap o naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So pamamagitan, so the cause of righteousness, justification, and salvation, hindi pamamagitan ang cause, faith alone, kundi pati gawa. Letra po letra, Santiago 2:24, tinutulan mo. Sabi mo, tutol ako sa interpretasyon mo, brother. Hindi ako nag-interpret. Yung dalawang phrase dito, pinatanggap ko sa'yo. Sabi mo, tutol ka ng tutol. O dito naman, inulit sa Santiago 2:25. Ganyan din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap o naligtas din sa pamamagitan ng mga gawa? Ayan na naman, anong gawa? Tanggapin niya mga sugat, pinalabas sila sa ibang daan. Sa verse 26 as a conclusion, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, tulad ng Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So your preaching is a dead faith. Walang makaligtas yan, kaya nga wala kayong santo eh, walang napunta sa langit ng mga patay nyo. Kasi patay talagang faith nyo. Paano kayo mapuntang langit? Hindi kayo maaring ganap, maligtas, mapunta ng langit, ma-justified, ma-saved. No. No one of your church is saved. I tell you. Come back to the Catholic Church while there is still time. Kasi marami ng Katoliko na santo na punta ng langit. Kasi faith and good works, tulad ni Abraham, the father of the faith, Romans 4:16. Santiago 2:14 hanggang 26. Napakaliwanag dyan, Brad Jeramil. Huwag mo sanang tutulan. Ikaw, kung magtanong ka sa akin ng mga letra po letra mo dyan, natindig mo, tatanggapin ko, walang kong tutulan kasi yan talaga ang Catholic stand. Lahat is tanggapin, letra po letra, walang tutulan. Ikaw, marami ka nang tinutulan, daming talata. So, laglag ka ngayon, Brad Jeramil, dyan sa paninigin. Thank you very much, Brad Josh. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative presentation. So dako tayo sa unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Pastor Jeramil ng Gold, your time start now, 7 minutes. Unang tanong ko bro, Alvin. Si Abraham ba, kailan siya naging righteous sa pagkakaalam mo? He was declared righteous by God in Genesis 15:6. Bakit? Kasi mula pang chapter 12, mga utos ng Diyos, sinunod niya. Yun ang sabi ng Diyos mismo sa Genesis 26:4-5, na si Abraham sinunod at tumalima sa lahat ng aking kautusan, all my commands, Abraham did and obeyed. So kabuuan yan eh. Next question. Sa James chapter 2, saan inahilin tulad si Abraham nung inaring ganap siya sa pamamagitan ng gawa? Maliwanag, basahin ko ng talata. Yun ang sagot ko sa iyo. James chapter 2, verse 21. Ito ang modern English version of the Holy Bible. James 2, verse 21. Napakaliwanag dito. Letra po letra, ito ang ating mababasa. Do you have, was not Abraham our father justified by works when he offered his son? Bro, nabasa mo ba sa James chapter 2, nahilin tulad doon, nung inoper ni Abraham si Isaac, kaya naging righteous or declared righteous. Kaya sinabi doon ni James na hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya naging righteous si Abraham. Nabasa mo ba dyan ay patungkol doon na inoper niya sa Isaac? Nabasa mo o hindi? Nabasa nga binasa ko bago lang. Was not Abraham our father justified by works when he offered his son Isaac on the altar? Yun nga lang ang work, pwede na siya ma-justify. Sa'yo, walang kahit isang work ma-justify. Kontrang-kontra kay Abraham at sa Diyos at ni Santiago at sa buong kakristyanuhan, kaya wala kayong santo. Walang naligtas sa inyo, walang nalangit. Balik doon sa Genesis chapter, sa Genesis, na book of Genesis. Anong chapter inofer si Isaac? Sinabi mo kanina sa tindig mo, chapter 22, pero sinabi ko, Genesis chapter 12 pa lang, inutusan na si Abraham na humayo ka Abraham, iwanan mo itong bayan mo. Kaya I have a promised land to you. Masunurin si Abraham eh. Kaya doon pa lang, justified na si Abraham, hindi pa sa chapter 15, mali ka. Umpisa sa chapter 12, nang sumunod siya sa utos ng Diyos. Ito yung Santiago 2:21, yung isang sampo lang ng Buddha. Pero tanggap mo na inahalin tulad ni James na inaring ganap siya sa pamamagitan din ng gawa nung inoper niya si Isaac. Tanggap mo ba? Yes, sabi ko nga, yes.
isang good work lang yun, ha? Isa. Imagine yun ang Katoliko. Isang good work yan can send you to heaven. Can make you righteous and justified. Tulad ni Abraham, Santiago 2:21, mga Katoliko, pakinggan nyo si Papologist. Ang dami pang ginawa ni Abraham na magaganda. From Genesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Okay. Iwan na kita dyan, bro. Mamaya i-rebat ko yan. Sabi sa Episodos 8 at 9, for by grace are ye saved through faith. It is a gift of God, not of works. So, tanggap mo ba na naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Tanggap mo ba, yes or no? Hindi ko po tanggap yung interpretasyon mo. Nakabalot mo ron, Virgin Ramil. Kasi yung gift doon, hindi yung salvation kasi verb yung saved, hindi yung salvation. Ang gift doon yung grace, yung biyaya, yung grasya. Yun ang hindi natin ginagawa, yung grasya. Yun ang Romans 11:6. Kung grasya, hindi mo ginagawa, walang tao gumagawa ng grasya. Makagawa tayo ng biyaya. Okay. Dahil sabi mo, gift yun. Kaya naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Tanggap mo ba yun? Yes or no? Ang tanggap ko yun, grace ang effective means of salvation, not by faith alone. Kung i-interpret mo na grace tapos faith alone, hindi pwede kasi kailangan ng gawa. James 2:14-26. Okay. Next question. Nung sinabi ni Paul, grace, it is no more of works. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Yes, tanggap ko letra po letra. It means not no more the works of the law, Acts 13:39, but works of love, St. Paul says, Galatians 5:6, unang Korinto 13, 1-13, works of love matters, justifies, James 2:14-26. Dami kong talata, ikaw wala ka pa, zero ka pa eh. Sa Katoliko dami. Sabi ni Paul sa Romans 4:2, when you are justified by works, it is not before God. Tanggap mo o hindi? Yes, tanggap ko if you are justified by the works of the law, Roma 3:28. So, walang isa na naging matuwid sa works of the law of Moses. But works of love by God, yes, justified. Galatians 5:6, Santiago 2:14-26. Daming talata, example si Abraham, si Rahab, at marami pang santong Katoliko nandun sa langit. Isang good work na nakapunta ng langit. Sabi sa James chapter 2, verse 10, for whosoever shall keep the whole law, and ye offend one point, he is guilty of all. Anong law ang tinutukoy dito? Law of works. Law of works based on the Old Testament kasi James was a Jew. Pero hindi na sinabi works or law of love. Walang sinabi siya na laws of love of God cannot justify. Kasi magkontra sila sa Galatians 5:6 si St. Paul. At si James mismo nagsabi works of love. James 2:14-26. So tama-tamang Katoliko, maraming napunta ng langit, naligtas sa justified. Kayo zero. Wala kasi faith alone eh, walang isang good work. Kailangan lang at least isang good work to go to heaven. So ibig sabihin bro Alvin Kitamundo, yung tinutukoy dito na nasusundin na magagawa ay patungkol din sa James chapter 2 verse 10. Yung James chapter 2 verse 10 nga refers to the works of the law. Oh, nandyan yan sa baba. Yung 10 commandments, James 2:8, nandyan sa taas. Yung 10 utos, yun ang Old Testament. Kasi gagawa ka lang 10 utos, kahit hindi ka maniwala kay Kristo, maligtas ka daw. Kaya kailangan faith in Christ. So dalawa, faith in Christ, tapos gagawa ka ng commandments. Yun ang sa Katoliko. Yun ang tama sa Biblia. So kung works of the law ka lang kay Moses, walang faith kay Christ, ay hindi ka maligtas. Dalawa yun, faith plus works. Okay. Nung sinabi dito sa verse 21, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son? Di ba malinaw? When he offered Isaac his son. Ngayon ang tanong. Before na-offer niya si Isaac, declared righteous na ba siya? Yes or no? Yes, because he was declared righteous in chapter 15 kasi yung 12, 13, 14, 15, meron siyang sinunod doon. Kung sa 12 pa lang namatay na sa Abraham, mapunta ng langit kasi nakagawa nga ng isang bagay na maganda eh. Ito, halimbawa lang Santiago 2:21, nung pag-offer na kay Isaac kasi yun ang pinakamalaking. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate. At shoutout muna bago natin puntahan ang ating rebuttal mga kapatid. Shoutout dito sa ating mga nasa live, si bro ni Pristine, pangiti-ngiti lang. Ayan, shoutout din kay Alpong, naligtas kami sa dugo ni Kristo. Kaya kayo sa sariling gawa ninyo, nonsense ang ginawa ni Kristo para sa sarili nyo.
Shoutout din kay Kuwagaro Teos, paano pag hindi mo nagawa yung works kasi pwede ka punta kayo sa hell, ganon. Shoutout din kay Boy Letra, dinaan na lang sa ngiti ni Pastor nyo para di halatang talo na. Shoutout din kay He Speaks Comfort of Trap, ha ha ha. Shoutout din dito kay Mario Amlon, ha 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 daw, tumawang siya. Jeffrey Umpong, wow, ang daming talata. Shoutout din dito mga kapatid kay dito tayo sa itaas, Rodel. Grabe daghang debate ni Bro Amlon. Ito yung kanina mga kapatid. Dito tayo sa gitna. Ayan. Jeffrey Opong. Shoutout din kay Fernando Camacho Jr. Ng SDA. Nandyan din si E-Speak. Sabi niya, works of Satan. Sabi ni Mario Amlon, the question is the object of faith. Kami ay naniniwala sa finished work of work Christ na naligtas sa amin. Shoutout din dito kay Abela Leonard. Naku, una pa lang ipit ka na. Naisako ka na ni Alvin Kitamundok. Ngayon, kawawa ka lang. Ha ha ha. Shoutout din kay Bentalador, mga anak ng Trinity, yung mga born again, nag-alis lang ng Ribulto, Trinitarian din, Catholic, Alvin Kitamundok. Shoutout din kay Emi Alfonso. Yan yung point ko sa tanong. Get mo, bro. Ethan Conta, ang James 2, it's not about salvation, kundi Christian living na ang pinag-usapan dyan. Mga ligtas na ang audience dyan, Mr. Negative. Common sense. Shoutout din dito mga kapatid kay Yatsar Arellano. Angkol, imong pahayag, mabaw ra kaayo. Pag sure diya, oy, maunay international, liugan na Brad Jeramil. Just say, yeah. So mga kapatid, Bisaya lang yung doon. Shoutout kay Boy Letra, hahaha, nakakatawa talaga mga faith aloners, tutol, ibang talata. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal at Pastor, 10 minutes, your time start now. Okay, ito isa-isahin nyo. Isa-isahin ko ngayon, paano, actually, kailangan talaga ng utak to sa debate. Isa-isahin ko. Ngayon, sabi niya kanina, tinanong ko siya patungkol kay Abraham. Ito yung sabi niya. Naniniwala ka ba na si Abraham sa Genesis chapter 15 ay declared righteous niya? Sabi niya, yes. Ngayon, para hindi siya maipit kasi, nung tinanong ko siya doon sa James chapter 2, ang pinatutungkulan kasi doon ni James ay patungkol doon sa pag-offer niya kay Isaac. Na yung hindi lang daw sinabi ni Bro Alvin na hindi lang sa faith kailangan din ang gawa. Pero inahalin tulad yun doon sa pag-offer kay Isaac. Kaya nung tinanong ko siya kanina, ganito yon. Nung in-offer ba si Isaac, declared righteous na ba si Abraham? Sabi niya, yes. Nakita nyo? Nakita nyo ba? Ibig sabihin, yung ginamit niya na sitas na James chapter 2 na inahalin tulad doon sa ginawa ni Abraham kay Isaac, ay hindi pala yon patungkol doon sa mismo na sinasabi niya na kailangan ng righteousness para maligtas, na kailangan yung gawa para matawag na righteous, ay hindi pala patungkol yun sa kaligtasan. Kasi sa Genesis chapter 15, verse 6, declared righteous na pala si Abraham. Nakuha nyo? O ngayon, pangalawa, tinanong ko siya kanina, sabi niya, huwag kang tumutol sa sita, sabi niya sa akin. Nababasa James chapter 2:24, sabi dito, nababasa na hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa gawa rin. Kaya binasa ko ang Ephesians chapter 2. Anong sagot niya? Tutol ako dyan sa unawa mo. O tingin nyo? Nakita nyo ba? Ganun lang yung debate. So anong ginawa niya sa akin? Ay ginawa niya rin pala. Ibig sabihin, Bro Alvin, tabla na tayo. Di ba? O itutol ka rin pala. Gano'n rin yung sabi ko kanina sa'yo. Tutol rin ako sa unawa mo. Kasi mababasa talagang sinabi ni Paul na sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Ngayon, ito pa yung matinding palusot. Ito yung matinding palusot sana ni Bro Alvin. Sabi niya kasi, yung law, yung sa Romans chapter 4 ay works of the law. Hindi yon. Sabi niya kasi hindi dapat ganun. Ang problema kasi doon, nung binasa doon sa James chapter 2,
verse 10 ay patungkol pala sa law din. Ay nako bro Alvin, mga nakikinig ngayon, huwag kayong magmaang-maangan dyan. Mga nakikinig dyan, huwag kayong masyadong fanatic doon sa idol nyo. Pakinggan nyo yung argument. Ito yung argument ng may utak. Labanan ng utak to. Labanan to ng may alam sa Biblia. At labanan ito ng spirituality. Sinabi niya, works of the law yun. Iba yung sinabi na Paul, works of love, works of the work of the Spirit. Iba yon, sabi niya. Nung tinatanong ko, ang basihan pala doon din sa James chapter 2 ay ganun rin na law. Paano maging opposite yan doon? Bro, kaya nga ang sinulatan kasi sa James chapter 2 ay mga 12 tribes of Israel yan. Basahin natin sa Romans chapter 2 para maintindihan Bro Alvin yung kanina yung mga sabi ko nga actually okay si Bro Alvin marami siyang alam. Dahil sa experience niya, marami siyang alam, pwedeng gamitin na sitas. May pag-Greek pa nga May pag-Greek pa si Bro Alvin. Ang problema, yung nilalatag niya, alam ko kasi paano siya contradict doon sa nilatag niya Sabi niya sa Romans chapter 4, yung works doon is not works of the law. Pagdating pala sa James chapter 2, ang pinatungkulan pa rin doon is about the law. Ay nako. Di ba? Ngayon mga kapatid, tuturuan po natin si Bro Alvin dito ngayon. Kasi medyo lito siya sa James chapter 2 Bro Alvin, sabi ni James diyan, show me. Ibig sabihin yan, may dalawang justification ito. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, na iba yung unawa ko dyan, kasi ganito yan. May tinatawag kasi na justification before men. Okay. Mga makikinig ngayon, mga tagapakinig, ganito yan. Romans chapter 4, verse 2, ito yung sinabi. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Kung gawa yung pagbabasihan, it is not before God. So tama doon ang unawa namin sa James chapter 2, that is before men. Kasi sabi ni James diyan, sabi niya, show me, ipakita niyo yung pananampalataya niyo na may gawa. Kasi hindi ibig sabihin diyan kasi, ang James chapter 2, hindi yan patungkol sa kaligtasan. That is living faith na dapat ipakita mo kasi may pananampalataya ka, ipakita nyo. Ngayon bro, that is talking about the 12 tribes of Israel. Nung sinabi kasi dyan na ipakita nyo, ibig sabihin, yung mga tao dyan ay mananampalataya na. Hinimok lang sila ni James na ipakita yung pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Kasi ganito yan mga nakikinig ngayon, ganito yan. I think you will learn from me, I don't know, kung tanggap nyo yung pinagsasabi ko. Ganito yan Ang tao kasi, kapag sinabi mo, nanampalataya ako sa Diyos, may pananampalataya ako kay Kristo. Kapag sasabihin mo yan, tapos ang gawa mo ay opposite sa sinasabi mo, ay, wala kang pananampalataya, hindi totoo yan. Ganyan yung tao. Kaya nga sabi ni James, show me. Kasi sa tao kasi, hindi nila makikita yung pananampalataya mo. But, sa Diyos kasi, kahit wala ka pang ginawa, nakikita niya yung pananampalataya mo. Ganun yun. Kaya sablay yung unawa niyo dyan Napakasablay bro Alvin. Kaya nga sabi ni James yan, ipakita mo. Hindi ibig sabihin na dagdagan nyo yung faith ng gawa para maging totoong faith. Walang ganun. That is talking about genuine faith. Kasi gusto ni James, yung totoong pananampalataya ay mapapakita talaga before men na totoo yung pananampalataya nyo. Anong sabi sa Romans chapter 4 verse 5? Ganito yan. Ang gandang topic nito Kasi believe na believe kayo doon sa mga flowering words na pag-Greek. Pero ang to, ganito yan Sabi but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ito ay patungkol kang Abraham.
counted for righteousness. Kaya nga sabi ni Paul dito sa verse 24, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Ngayon bro, Alvin, ang alam mo na lang kasi na yung argument mo, itinumba mo pa. Sabi mo kasi, iba yung works of the law. Babasa natin dyan eh. May law din pala dyan sa James chapter 2, verse 10 pa nga eh. Kaya huwag mong maging excuse yan. Eh nangyari, binutata mo tuloy yung sarili mo, bro, Alvin. Di ba? Nakita nyo? Mga kapatid, sana naintindihan nyo. Yung James chapter 2 ay hindi yun patungkol sa kaligtasan. Yan ay patungkol sa pagpakita ng totoong pananampalataya before men. Kasi justification, before men yan. But before God, Romans chapter 4, wala kang gawa. Alam ng Diyos ang totoong pananampalataya. Anong tingin mo sa Diyos? Hindi niya alam ang totoong pananampalataya. This is not about faith na may gawa, bro Alvin, para maligtas. Hindi ganun. That is talking about genuine faith. Sana maintindihan mo yan. Kaya nga sabi mo kanina, hindi ka tutol eh. Ephesians 2:8 and 9, na sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. So, ang ibig sabihin kasi, iba yung one, ibig sabihin yun, yung pagpakita ng gawa mo, kasi in the eyes of men nga, sinabi ko, hindi nila alam kapag totoo yung pananampalataya mo, kapag hindi mo papakita sa gawa mo. But before God, yung kaligtasan talaga ay hindi sa gawa mo kasi hindi mo nga kaya. Ang object ng faith mo, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Yun ang object. Kaya nga faith, that is receiving salvation. Putting trust on Christ. Yan ang faith. Oh. So, medyo na ako, ano? Medyo na-analyze ngayon ni Boy Litra eh. Kanina, sabi nila, lito kasi kayo. Ganun yung pagpapaliwanag lang po. Okay, so tuloy-tuloy tayo. 7 minutes, second cross. Brother Alvin, your time start now. Thank you very much, Brad Rash at Brad Jeramil. Second cross na to. So, premise muna, Brad Jeramil. Brad Rash, James 2:14, then I will ask the question. Sabi dito Santiago 2:14, what does it profit, my brothers, if a man says he has faith, but has no works? Can faith save him? Can faith save him? So, unang tanong ko, Brad Jeramil, sabi mo kanina, hindi ukol sa kaligtasan. Napakaliwanag dyan, naka-video yan, naka-record. So ngayon, ukol pala sa kaligtasan, ang faith alone, o faith plus works, ukol pala sa kaligtasan. So amin mo ngayon, niluko mo kami, nilinlang mo ang buong mundo sa daldal mo kanina, yes or no? Niluko mo kami. No, hindi kita niloloko, bro Alvin. Tinuturuan kita sa maling interpretation mo. That is talking about genuine faith. Kaya nga sabi ni James diyan, dapat mapakita sa gawa mo. Bakit maliligtas ka ba sa faith na yan? Kasi ang interpretation kasi ni James, dapat ang totoong faith makikita sa gawa. Hindi na faith dagdagan ng gawa. Hindi ganun, bro James. Question, dahil sabi mo kanina sa rebuttal mo, sa affirmative rebuttal stand, hindi po, Brad Alvin, nag-uusap si James tungkol sa kaligtasan salvation sa Santiago 2. Baga, from verse 1 to verse 26, wala talagang kaligtasan out of topic. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, letra po letra, saved by works or faith, James 2:14, ipapatuloy mo pa rin ang panlilinglang mo sa amin lahat dito sa debate natin ngayon, nga kahit may letra po letra, kaligtasan, saved by faith or saved by works, itutulan mo pa rin na hindi ukol sa kaligtasan, ipatuloy mo pa rin yung panlilinglang sa amin, yes or no? Yung kasinungalingan mo, ipapatuloy mo, yes or no? Sagot. No, hindi kita nililinlang, bro. Nagpapaliwanag ako. Walang panlilinlang dyan. Kaya nga, sinasabi ko dyan, hindi yan patungkol paano maligtas. Ang word kasi, hindi mo naintindihan yung sinabi ko eh. Paano maligtas. Hindi yan patungkol doon. Ang pinatutungkulan dyan, na sila ay may faith, na dapat yung genuine faith nila ay makikita sa gawa. Hindi yan patungkol paano maligtas. Next question. Sabi mo, hindi tungkol kung paano maligtas. So, based on the premise again, babasahin ko ulit ang Santiago 2:14 as a premise moderator. Sa Tagalog version ko na lang babasahin para mas maintindihan natin lahat. Tapos I will ask the question. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman
na siya may pananampalataya, ngunit walang gawa. Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? So, Pastor Jeramil, anong sagot mo dito? Based sa Bible, letra po letra. Okay. Yes or no? Maliligtas ka ba sa Bro, Rasha, objection mo na dito. Ano? Yes or no? Categorical, yes or no? Objection mo na, Pastor. Ano yan? Kasi, ang tanong niya kasi, anong masasabi niyo mo dito? Tapos yes or no. So Okay. medyo hindi maintindihan yung tanong po. Okay. Counter objection. Counter objection, proceed. Very simple yung question ko kasi nagbasa lang ako ng talata na nagtanong si Santiago. Sabi ni Santiago, maliligtas ba ang pananampalataya na walang kalakip na gawa? May sagot siya dito, yes or no. Kaya pasagutin kita, Jeramil, kung hindi ka ba kunta ni Santiago sa Good News Bible. Yes or no, sagot. Okay. Maligtas ka ba? So ito, medyo nag-clarify pa si Alvin doon, plus doon yun sa ano, at saka sa yes Yes. or no. Sa question Yes or kasi, sa moderator kasi, hindi ako nakabatay doon sa ano. Doon ako sa pagpipilian, bro ba? Sa yes or no. Ngayon, pwede namang gawin mo ng 10 seconds kung medyo hindi klaro dahil may ano pa, may yes or no. Okay. Brother Jeramil, pipili ka ba ng yes or no or doon ka sa 10 seconds? 10 seconds Proceed. muna. Bro, linawin mo muna yung tanong mo kasi hindi pwede ano tapos yes or no. Para maganda yung usapan natin. Next question. Di 10 ba, seconds. bro? Next question. Sinagot na dito ni James sa Good News Bible Today's English Version. Magandang balita Biblia kung gusto mo ng Tagalog at Cebuano. Ang sagot niya, premise mo ng moderator, ang sagot niya, maliligtas ka ba kung pananampalataya lang walang kalakip na gawa? Sabi ni James sa TV, hindi. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, tatanggapin mo na hindi ka pala maliligtas kung walang kalakip na gawa, kung faith lang, faith alone lang, sabi ni Santiago sa TV, yes or no? Yung sagot niya na no, tutulan mo, yes or no? Sagot. 10 seconds. Tutol ako doon sa unawa mo. Kaya nga, nagbigay ako ng unawa sa iyo na ganito. Hindi yan patungkol paano maligtas. Yan ay tumutukol sa genuine faith, bro, Alvin. Yan ay tumutukol sa genuine faith. Hindi paano maligtas. Question. Next question. Premise mo na moderator, Santiago 2:19. Sabi dito sa 2:19. Dito na lang Tagalog din ang babasahin ko moderator for premise, no? Tagalog version. Sabi dito, sumampalataya ka ng Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So ang tanong ko sa iyo, Brad Jeramil, sabi mo kanina, hindi to justification in the eyes of God. Tapos justification lang in the eyes of man. Yan ang palusot mo eh. So ang tanong ko sa iyo ngayon, ito lang kasimple. Di ba sa Diyos to? Pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Diyos, ang demonyo nanampalataya sa Kanya. Di ba sa Diyos to, hindi pala sa tao? Yes or no? Santiago 2:19. No, mali Sagot. ka unawa mo, bro. Mali ka unawa mo dyan. Yung example kasi ni James yan ay patungkol sa genuine faith. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, ganito yan, bro. Yung genuine faith kasi talagang magbubunga yan ng mabuting gawa. Hindi yan sinabi doon na dagdagan mo ng gawa para ka maligtas. That is about talking about genuine faith. Hindi yan Next question. Kahit na inamin mo kanina sa daldal mo doon sa rebuttal mo na hindi yan ukol sa justification o kaligtasan sa mata ng Diyos, sa mata lang ng tao yan, Brad Alvin. Tapos binasa ko Santiago 2:19, pananampalataya pala sa Diyos mismo, sa ang demonyo. So ipipilit mo pa rin, Brad Jeramil, ang iyong kasinungalingan at paninilang sa buong mundo sa debate natin ngayon. Yes or no? Ipipilit mo pa rin kasinungalingan mo. Sagot, yes or no? No, hindi. Mali ka doon sa unawa mo, bro. Na pinipilit ko yung kasinungalingan ko. Ang sinasabi ko dyan kasi sa'yo, genuine faith ang pinag-usapan dyan. Hindi patungkol paano maligtas. Kahit hinintulad doon sa Satanas, hindi yan patungkol doon sa justification para maligtas. That is, sabi nga ni James yan show me. Kaya nga sabi ko, before men, kasi sabi ni show me. Next question na. So, linawin natin sa Jeramil. Ang demonyo, as a premise moderator, Santiago 2:19, he has all the faith in God but has no good works. So, kaano-ano ka ngayon sa demonyo na faith alone? Faith alone na ang demonyo Kaano-ano ka ngayon sa demonyo? Wala siyang mabuting gawa. Faith alone lang talaga siya. Kaano-ano ka? Anong relasyon niyo sa demonyo? Sabihin niyo sa amin, sa mga Katoliko. How are you related with God? Okay. Wala kang relasyon sa demonyo, bro. Ang may relasyon, kayo.
Kasi pareho kayong hindi ligtas. Kasi kami, sumampalataya, ligtas. Ang demonyo, sumampalataya, hindi ligtas. Ikaw, Bro Alvin, hindi ligtas. So, ibig sabihin, pareho kayo ng demonyo, hindi ligtas. Sunod na tanong. Based on Amos 3:7, biblical principle in the Old Testament, Amos 3:7, hindi pwede maglakad ang dalawa kung hindi nagkasundo. So based on that premise, Santiago 2:19, ikaw at ang demonyo, faith alone. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan kahit kasama pareha kayo ng faith aloners? Minutes time. 7 minutes time. Okay. So dyan, nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Siyempre, nandyan si Ben Talador, Alvin Kitamundok, ihanda mo ang sarili mo sa September 4. May debate ka sa Patripassianism and Revelation 21 verse 7 versus Patricianity. John 8:44. Shoutout din dito kay bro, kay Mario. Hahaha, di makasagot si Faith alone sa tanong ng direkta. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. What is salvation by faith, bro? Jeramil. At Jeffrey Opong, bugbog na eh. Shoutout din kay Reggie De La Cruz. Tukuyin ninyo kung anong kaligtasan ang pinag-usapan ninyo. Naligtas sa sumpa at kamatayan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo o ang kaligtasan ng kaluluwa na pangako ng Diyos. At teka ha, wala i-comment. Okay, dito si Avila Leonard, sabi niya, maang-maangan na lang si Amlon para makalusot sa tanong sa kanya. Hahaha, ang linaw ng talata, di maligtas if di makuha ni Amlon. Shoutout din mga kapatid dito kay Grace Marius, Luke Yang, si General Alvin Gitamundok. Shoutout din mga kapatid kay Arnel Ali Garbes, Strawman yung statement ni Alvin. At shoutout din kay Antonio Solis, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart and peace, be we warned and filled. Ayan, mahaba yung comment niya. Verse yun, basahin nyo na lang. At pa ba yung hindi ko nabasa? Ayan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, your time start now. Maraming salamat, Brother, sa ating kaibigan si Brother Ramil. Ngayon nahayag sa cross-examination na talagang nagsisinungaling si Brother Ramil. Tulad ng ang demonyo, ang tatay at ama ng kasinungalingan, John 8:44. Kaya sabi dito ni Kristo sa John 8:47, ang tunay na aking alagad, nakikinig sa aking salita at tumatanggap sa aking salita. Ang hindi tumatanggap at hindi nakikinig sa aking salita, sa demonyo. John 8:47, John 8:44. Mantakin nyo, sa sinabi na Santiago 2:14 hanggang 26, hindi daw to salita na makapagliligtas. Wala daw ditong kaligtasan. Lahat ng salita ni Santiago, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, the Catholic letter or epistle of St. James the Apostle, puro yan sa kaligtasan. Santiago 1:21, favorite verse ko to. At tanggapin nyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Ito, hindi ba salita Santiago 2:14 hanggang 26? Salita ng Diyos yan, na may kapangyarihan magliligtas ang inyong makaluluwa. Tanggapin na, accept it with humble hearts. Kayabangan kasi ito sa mga Grace Gospel wala naman kayong mapagyayabang mga evangelical, mga born again. Wala naman kayong nasanto. Sinong ni-justify sa inyo? Sinong na-save? Please kayo na salvation. Wala nga kalahati sa inyo nanaligtas sa langit. Kaya walang maniniwala sa inyo ngayon. Nakipagdebate kayo sa chief apologist, lalo na nadiin kayo dito. Wala na talaga, hindi na talaga kayo sisikat yung mga aral nyo at mga sekta nyo. Napakaliwanag lahat ang salita dito ni Santiago 2:14 hanggang 26. Para sa kaligtasan yan. Sabi mo hindi ukol sa kaligtasan, kontra ka ni Santiago 1:21, 2:14 hanggang 26. Yan, number 1 kasi nungalingan ni Brother Ramil ngayon, nahayag. Number 2, sabi niya, yung Santiago 2, Brother Alvin, hindi yun pamamaraan ng pagliligtas. Hindi daw pamamaraan ng paligtas. Parang patunog niya, yung isabuhay mo lang ang kabutihan ng Diyos. Yun daw ang tuno ni Santiago. Ay, hindi po kaligtasan. Kaya sa 14 pa lang
Di pala alam ang Biblia. Sabi niya kanina, kailangan magaling ka sa Biblia, alam mo ang mga talata. Siya sa 14 pa lang, hindi na alam, hanggang 26. Bakit hindi alam? Ayaw tanggapin ma-pride Kaya kung isang talata, kinontra mo na dahil sa pride mo, ayaw mo tanggapin, lahat na yan. Wala na yan. Santiago 1:21 ka na, hindi ka na maliligtas. Resulta, walang grace gospel na punta ng langit. Pamamaraan ba ng kaligtasan itong faith alone or faith plus works? Yes. Ano ang pakinabang ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya? Tulad nila Jeramil, faith alone. Ngunit walang gawa. Tulad nila Jeramil, walang gawa. Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sabi ng Diyos, tanong ng Diyos. Pinasagot ko siya, yes or no, hindi masagot 10 seconds siya, categorical yan. Tanong yan ni St. James. Hindi tanong ng Chief Apologist Alvin Gitamundok. Tanong yan ni Santiago Apostol. Dapat sagutin mo ayon sa Biblia, letra po letra kung may alam ka. Napaka-basic, sinulat ng sagot sa TV, Good News Bible. No! Magandang Balita Biblia, Tagalog version, at Maing Balita Biblia, Bisaya version. Hindi! Dili! Hindi ka maligtas. Hindi ka maligtas. Dili ka maluwas. Tapos sabihin mo, hindi sa kaligtasan. Kontra ka pa ni Santiago, mas magaling ka pa sa apostol. Dito naman sa 19, dito mas lalo dito, na-showdown natin sa demonyo palang pananampalataya na walang gawa na kalakip. Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. O yan, sabi niya, sa mata, justification daw in the eyes not of God, but of man. Grabing panlulukot ang lilisto. Mga kapatid kong Katoliko, bantayan nyo. Yun ang palusot ng mga born-again. Common na yan sa kanila, parang sikat na yan na argumento. Nasabihin natin, pag dinibati tayo dito sa letra polita, ang demonyo may pananampalataya. Ito ngayon ang palusot ng demonyo, ng tatay natin, na hindi ito sa kaligtasan sa Diyos, justification in the eyes of God. Justification to sa eyes of man. Naku, hindi yan lulusot sa akin. Sabi dito, sumampalataya ka sa Diyos, ang demonyo din, sumampalataya din. Di sa Diyos pala, mata sa Diyos. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ikaw nga pastor, hindi ka nanginginig Si Satanas nanginginig, di mas malaki pa tong pananampalataya na kasamang panginginig kaysa iyo. Buti panginig lang ang gawa ni Satanas sa kanyang pananampalataya. Sa inyo mas grabe, walang panginginig, wala lahat ng good works. Di mas grabe pa kayo ni Satanas ang inyong aral at doktrina, grabe ka demonyo pa, mas demonyo pa at mas satanic pa ni Satanas mismo sa impyerno, Santiago 2:19. Kaya wag nyo kaming lukuhin na hindi ito pananampalataya, justification and salvation in the eyes of God, Brother Alvin. Justification lang yan, salvation in the eyes of man. No! Dalawang talata na Santiago 2:14-19. You don't know the Bible. Ito pala makontra sa Katolikong faith aloners, mga tailology, hindi pala theology. Biblical theology talaga sa Katoliko. Sa inyo, biblical tailology. Rumi ng demonyo, hindi yan tama. Santiago 2:24. Nakikita niyo ang tao yung naaring ganap sa pamamagitan ng magawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Napagalawa lang sa tinutulan mo kanina, hindi mo naribat hanggang ngayon. Itong pistos mo, Santiago 2:24, James 2:24, hanggang ngayon, hindi mo naribat. Itapos ng ribatal mo. Cross-examine na lang ngayon ng last, tapos conclusion na. Bugbog sarado ka dito, Brad Jeramil. Ito lang matalata ginagamit ko. Ang palusot mo kanina kay Abraham. Hindi ba kay Abraham ukol justification and salvation to God? Yes. Sabi mo hindi, sa tao lang sa mata na si Abraham. Basahin natin. Santiago 2:20. Dito, 21-24. Hindi bang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng magawa ng kanyang inihandog sa Isaac ng kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Para kanino ba ginawa ni Abraham yung pag-aalay niya sa anak niya si Isaac? Di ba sa Diyos? Sinong tao pinaukulan ni Abraham? Sa kanyang sarili? No, sa Diyos. Kaligtasan sa Diyos and justification sa Diyos. Minention nga ang Diyos dito. Nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magawa. Sa kanila, walang gawa talaga si Satanas, okay pa kasi nanginginig pa. At least may gawa si Satanas. Ito talaga sila, walang gawa Mas demonyo pa sa demonyo, mas Satanas pa kay Satanas. At ang pananampalataya ni Abraham ay naging ganap. So hindi ma-perfect maganap kung walang gawa sa pamamagitan ng mga gawa. So yung ganap na pananampalataya na may gawa, yun ang makapag-justify, makapagligtas kay Abraham. Kaysa Abraham, nandun na sa langit. Mateo 11. Mga Katoliko, nandun na sa langit. Kasama ni Abraham. Kasi may pananampalataya kami, may gawa. Katulad ni Abraham, may pananampalataya, may kalakip na gawa. Perfect faith that justifies. Perfect faith that saves.
kaya't natupad ang kasulatan na nagsabi, ito na ngayon, Santiago 2:23, showdown, na nagsinungaling ka Brad Jeramil na hindi ito kaligtasan o justification ni the eyes of God, na nagsasabi, si Abraham, quoting Genesis 15:6, ay sumasampalataya sa Diyos at binilang sa kanya na katwiran at siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Sa 21 hanggang 22, may kalakip na gawa. So yung gawa na ginawa ni Abraham, nag-justify in the eyes of God. Hindi in the eyes of man, in the eyes of God. Naku, Brad Jeramil, iwanan nyo ng mga kasinungalingan yan. Dito sa debate, i-review no, makonsensya naman kayo mga hindi katoliko, mga evangelical born again. Kaharap nyo dito is with all authority and might because I am bishop delegated. Okay lang mga sipdi-sipdihan dyan na mga study lang. Ako delegated talaga. Kaya sinabi ko every time I introduce myself, I am really the representative of the magisterium of the CBCP dito sa bansang Pilipinas. And sa mga lay ko lang posisyon, walang mas taas sa akin. Kung layman lang, wala. Kahit sinong katoliko dyan ituro nyo, that is false. Kung magsabi, yan, mas mataas pa yung Alvin na kahit konti. Ako lang bishop delegated dito eh. Kaya I represent the Bible. Kasi ito, Bible Apostolate, dito ako lumaki. Dito ako tumanda. Kaya nagsinungaling ka na hindi justification salvation in the eyes of God. Bawiin mo yan, Brad Jeramil, kasi grabing kasinungalingan 2 times. James 2:14, tapos James 2:19 sa demonyo na nampalataya sa Diyos, hindi yan justification. Kaya nga hindi ka na ligtas ang demonyo kasi walang gawang ginawa siya na mabuti kahit isa. Kasi lahat yung pananampalataya, alam niya, naniwala siya may Diyos, isa lang ang Diyos. Oh, pero hindi siya gumawa kahit isa man lang. Isa Katoliko, sabi ni Kristo, Mark 1:15. O ito mga Katoliko, theology talaga to, hindi ito theology kontra sa mga kontra natin. Sabi ni Kristo, Mark 1:15, believe the gospel and repent. Hindi believe only the gospel. Bakit repent? Kasi sa isip ng Diyos na si Kristo lang naging tao, kahit ang makasalanan, tulad ko si Brad Alvin, lahat ng buhay ko, makasalanan ako. But before I die, nagrepent ako. It is enough one good work to repent of my heart and mind to God. I can be saved to heaven. Kayo, wala talaga, walang repent kay puro lang, faith alone, faith alone, faith alone, tulad ng demonyo. Naku, walang maligtas sa inyo. Sa amin, si Demas, nakapasalaula na tao, mamamatay tao, killer, baka rapist pa. Inapako sa krus, nagbilib kay Jesus, tapos nagrepent siya. Oh, hindi lang faith alone si Demas, nagrepent din. So naligtas, Mark 1:15. Namatay na siya, wala na siyang gawang ginawa. Yun lang repentance. Yun na sa Katoliko, kaya maraming Katoliko na nalangit Revelation 7:9-14. Mga Katoliko yan, mga salaulang Katoliko, pero nagrepent bago namatay, nabaril ng pulis, nakahingi pa ng tawad sa Diyos. Iglesia Katolika. Okay, so Sige. dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Sa negative, Pastor Amlon, your time start now. Kaya unang tanong ko bro, Alvin, yung tinanggap nyo na aral o doktrina, ay tamang aral yan, yes or no? Yes, kasi mas marami kong talata sa'yo. Ikaw nga, wala nga kumampi sa'yo. Kontra pa nga sa'yo eh. Sa akin, letra po letra. James 2:14, example. Can that faith save him without good works? Sagot, no. Yun ang Katoliko. Sa inyo, yes. Makapagligtas. Sa Katoliko, sa Biblia, letra po letra, no. Okay. Sabi dito sa website nyo, dito sa Catholicism, www.ewtn.com. Ito yung sinabi ni James Aiken. Catholics also accept the formula of justification sola fide by faith alone. Tanggap mo ba ang sinabi dyan or hindi? Yes, wag mong putulin kasi ang ibig sabihin dyan ng Catholic answer, sabi niya, by Catholic faith alone. Kasi ang Catholic faith alone is Galatians 5:6, faith that works through love. Faith that justify is sa inyo. Faith na walang work. So kontra kay Galatians 5:6 kay Pablo, kay Santiago. Sa Catholic answers, kontra kay sa Biblia, sa Diyos. At sa Biblia, James 1:21. Okay bro, babasahin ko ulit ha. Wala akong binago dito. Pumunta kayo doon sa website nyo. Justification by faith alone. Ito yung sinabi ha. Catholics also accept the formula of justification by faith alone. Tanggap mo ba bro Alit that you are justified by faith alone? Gaya ng sinabi dito sa doktrina nyo. Tanggap Yes,
the context of Catholic answers, context of the magisterial teaching, that Catholic faith alone. Ah, Because in the objection Apostles' Objection, time stop. Affirmative, anong objection? categorical yung tanong ko. Sabi ko, tanggap mo ba o hindi? So ibig sabihin yun, kasi ang tanong ko ganito, also accept the formula of justification by faith alone. So tanggap mo ba ang sinabi dito ng doktrina nyo na tanggap yung doktrina ng faith? Tanggap o hindi mo tanggap? Okay, to clarify yung tanggap o hindi tanggap. Brother Alvin, counter objection or pwede ka na mamili? Sige. Kasi moderator, sinagot ko siya, tanggap ko. Okay. Hindi ko nakikinig nag-isip to ng anong sunod na Okay, itanong So, malinaw naman yung sagot. Tanggap daw. 20 seconds, Brother Alvin. Proceed, bro. Napaka-easy, peanuts lang sagutin. Tanggap ko bakit? In the context of Catholic faith, kasi sa Credo of the Apostles, Apostolic Creed, without the Catholic faith, nobody can be saved. Ikayo, may Catholic faith kayo na works through love, Galatians 5:6, Santiago 2:14-26. Tulad ng demonyo kayo, hindi kayo maligtas, may impyerno kayong lahat. Ikaw may Catholic faith alone. Next question. Catholic faith alone. Okay, uulitin ko yung tanong. Kasi sabi mo, tanggap mo. Kaya lilinawin ko ito. Sigurado ka na bro, Alvin, na tanggap mo ang doktrina ng justification by faith alone? Yes or no? Yes, Catholic faith alone. Ang buo yan, Catholic faith. Hindi kayo Katoliko. Sa demonyo kayo. Demonic faith. James 2:19-20. Hindi kayo maligtas. Kami, Catholic faith alone, maligtas. By this Catholic faith, no one shall be saved according to the Apostles' Creed. So, Catholic faith alone, Catholicos fides monos. Solos fides Catholicos. Okay, bro Alvin, dahil tanggap mo ang justification by faith alone, ito yung sinabi, basahin nyo kasi yung doktrina nyo. Kasi tanggap mo na ang doktrina nyo, justification by faith alone. So, ibig ba sabihin, yung alone dito, yung faith alone dito, ay tama? Sagot, in the context of the whole Apostolic Creed, by this Catholic faith, nobody can be saved. Catholic or non-Catholic, kailangan may Catholic faith ka. Yun ang Catholic faith alone. Catholicos fides solos. Yun ang context ng Catholic. So, Katoliko yan ang binasa mo, tapos i-interpret mo sa born again. Wala nga naligtas sa demonic faith, satanic faith. Next question. Malinaw dito ang sinabi, also accept the formula of justification by faith alone. Ngayon, maniniwala ka ba ngayon na ang tao ay na-justified by faith alone? Sagot, kumpletuhin, Catholic faith alone. Yun ang 2,000 years turo ng Biblia at ng Magisterium sa Apostolic Creed. If anybody has not this Catholic faith, nobody can be saved without this Catholic faith. Katoliko ako maligtas. Catholic faith alone. Ikaw hindi ka Katoliko sa demonyo, sa Satanas. Ma-impyerno ka. Ako tulad ni Demas, malangit. Okay. Ikaw ba bro Alvin ay ligtas na? Yes or no? Sagot, yes, by my baptism nung araw, I'm already saved. If I die during that time na sa'yo, baby, diretso sa langit. Kayo wala kayong baptism. So mga baby nyo na impyerno. Walang lalangit. Lalo na ngayon. Nangumpisal pa ko, nangumiyon. Ikaw, sabihin mo lang na ligtas ka na ngayon. Pero wala ka namang prueba. May ebidensya kayo, mga born again. Wala kayong Santa Misa, walang Eucharistia, walang kumpisal. Wala kayong kaligtasan kasi wala kayong gawa ng kaligtasan. Dahil ligtas ka na bro Alvin. So ibig sabihin, you are saved by faith. You are saved by grace through faith and not of works. Sagot, I'm not meaning perfect salvation kasi sa langit pang perfect salvation namin. Moral certainty and moral... Teka. Affirmative, ano yan? Kasi ang tanong ko, naligtas ka ba through faith and not of works? So, ang gusto ko lang linalawin doon bro, na sasang-ayon siya ba doon sa sinabi ko? Okay, so sa sang-ayon, may clarification ka doon sa ano mo? Sa ba? Bro Alvin, may counter objection ka doon or proceed ka na sa sagot? Counter objection ko, moderator, kasi needs niya tayo. Dinagdagan niya ngayon, pag daldal niya ngayon nga, not by works alone. Wala, hindi yan sinabi niya kanina sa tanong niya eh. So okay, deceptive. Okay, so ganito,
i-on ko ulit yung time. Tapos tingnan natin yung tanong, pakiulit na lang bro Amlon, yung sinabi mo bro. Proceed bro. Okay, ganito na lang para mas maganda. Dahil sinabi mo na ligtas ka na, kasi tinanong ko yan ligtas ka na, sabi mo yes. Kaya ka ba naligtas through faith and not of works? Yes or no? Yes or no? Sabot. Kung ibig mong sabihin nga yung Objection. Objection. Proceed, Yes or no na- Pastor. Yung yes or no daw, bro Arvin, mauna muna. Mr. Moderator, control objection muna. Proceed. Kasi kinukonsider natin dito sa debate na yung yes or no, basta masagot yan within my frame of time pagsagot. Kasi wala namang intention to divert na hindi ako sasagot categorically. Okay. So ganito, sa rules kasi natin, yung rule number 2, kung may pipilian, pili muna bago tayo magpaliwanag ka. So pag meron lang. So ganito bro Alvin, pipili ka ba doon sa yes or no or mag-explain ka 10 seconds? Pipili ako sa yes or no for 20 seconds, Mr. Moderator. Okay. Diretsuin ko na lang. Ang sagot ko, no. No, Kung ang interpretation nyo, faith alone without good works, tulad ng inyong mga Grace Gospel. Kasi sa amin, Catholic faith alone, yung Catholic faith with good works yun, Galatians 5:6, tulad ni Demas, repent and believe the gospel, hindi lang believe only. May repentance. Kahit masama ka pang tao, malangit ka, basta may repentance ka. Kayo, walang na punta ng langit, walang na save. Next question. Last 1 minute. Okay, dito bro. Kami nag-grace, naniniwala na ligtas kami through faith and not of works. Ayon sa Ephesus 8, sino yung ligtas sa atin? Ikaw na through faith and with works o kami na through faith and not of works? Ayon sa Ephesus 8, sino ang ligtas sa atin? Kami ang ligtas, James 2:24, because you cannot be justified by faith alone, but also with good works, letra por letra. James 2:24, tinutulan mo, sinunod namin Katoliko. Kaya nga maraming kang Katoliko na punta ng langit, sa inyo zero pa. Zero kayo. So wala talagang kaligtasan nyo sa aral nyo, sa demonyo yan eh. Ang demonyo nasa impyerno, Santiago 2:19, Revelations 20:10. Okay. Ayon sa Romans chapter 4, verse 9, sabi dito, we say that he received these blessings through his faith. What is by faith alone or because he has kept? Time. 7 minutes time. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at bago natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Brother Jeffy ng Prophetic Advent Ministry. Shoutout din kay G. Rami. Tumatawa lang siya. Shoutout kay Wilter Nining. Nako, Hudyo ba kayo? Hahaha, sabi niya. Diwat sulpot naman na bugbog na ni Sir Alvin. Shoutout kay Mario Amlon, wala talaga ang Katoliko. Shoutout din kay Alpog Dionseo, sapat kay Kristo yan RCC. Ginawa mong hulugan ang kaligtasan. Ano yan, down payment? Forgiven in full na kami, hindi hulugan. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ligtas ka na, saan ka na ligtas? Shoutout din kay Pastor Arnel Aligarves ng Reformed Presbyterian. Nonsense yung statement ni Cheap apologies. Shoutout din kay Jeff T. Sabi niya, nalingaw ko kahit hindi ako Katoliko pero nakita ko pandaraya ni Amlon dito. Hahaha, isip ka ng ibang tanong Amlon. Shoutout din kay Ethan Conta. Hahaha, tapos na ang debate, may nanalo na. Shoutout din dito mga kapatid sa ating kay Iggy Boy. Sabi niya, lakas si Pastor Jeramil, wala pang talo. Shoutout din kay Boy Letra, congrats bro Alvin. At dito din June Reyes, Osas Doctrine, hindi ka maging banal sa pagsunod sa 10 utos pero maging banal ka sa pag-jajakol. Shoutout din dito kay Mario Amlon, nag-affirm na. Shoutout din dito kay Emmy Alfonso, pag si Satanas, faith alone, pasok yan sa mga osas na kahit evil pa din ang ginagawa, ligtas pa din. Shoutout din kay Kelly Paler, hindi pwedeng basahin yung comment mo bro. Boy Letra, nandyan, si Jeremy, ayan, lumalaki na mata niya. At Avila Leonard, bakit di na maipinta ang mukha ni Pastor Amlon? Bugbog ba? Natauhan na yata, hahaha. At shoutout din kay Alpog Dionesio, hindi yan cherry picking.
So tuloy tayo mga kapatid at dako tayo sa final conclusion. 5 minutes para kay Brother Alvin bilang negatibo mga kapatid sa topic natin na ang faith alone for salvation. Bilang negative, your time start now. Maraming salamat, Brad Rush, at moderator. Si Brad Jeramil gusto makapuntos doon sa Catholic Answers na we subscribe to the justification by faith alone. Pero pinutol niya kasi ang buong article yan, the Catholic Answer Apology sa Amerika is in context with the Catholic faith alone. Kasi maraming faith eh. May Orthodox faith, may born again faith, may Baptist faith. Aning faith doon? Isa lang, Catholic faith. Kaya Catholic faith alone. Kaya sinabi ko, Catholicos, Fides, Solos. Yun ang ibig sabihin ng context. Hindi yung faith alone nga, Fide Monon, Fide Solos na sa Reformation ni Martin Luther. Ang laking diferensya. Hindi mo kami maluko, Brother Ramil, dyan. You are aiming at straws. Wala, maputol ka, mahulog ka pa rin dyan eh. Yung last question na, napakahina na. Sino ba dahil may maligtas sa atin? Yung kami na namampalataya lang, walang gawa, o kayong may pananampalataya plus may good works pa? Siyempre, may good works pa. Si James nagsabi kay Abraham, sinabi ba na justify si Abraham walang good works? Justified nga by good works. Was not Abraham justified by his works in offering Isaac? Kung wala pa yung work ni Abraham, may faith lang si Abraham tulad ng demonyo, mapunta ng langit sa Abraham. Hindi, katulad nyo, hindi napunta ng langit. Wala kayong membro na matay na membro ninyo. Nasa langit na wala. You cannot be saved by your born again faith. It must be the Catholic faith. Sa Creed, Apostolic Creed, sabi sa Nicene Constantinopolitan Creed, without this Catholic faith, no one can be saved. So yun ang context. Kung wala kayong katolikong pananampalataya, walang sino mang tao sa mundo maligtas. Yung Catholic faith alone yun, ang meaning yun, napakaliwanag niyan. Hindi mo pala mga Apostolic Creed kasi inilayasan nyo ng Biblia, ang mga Apostolic Creed, mga councils, inalikuran ninyo, mga church fathers, pati ang Biblia mismo, kinontra mo kanina, inamin mo. So wala ka talaga ditong panalo, Brad Jeramil, kasi wala ka napatunayan. Dapat ikaw nga ang affirmative. Ikaw ang burden of proof. Wala kang talata. Yung mga talata mo, walang alone. Faith alone ang tema natin. Tapos walang alone, mga faith lang, walang alone. Kamali ka pa sa Ephesians 2:8-9. Kasi ang subject doon, hindi pwede ang subject, ang verb. Naku, elementary lang na sentence structure, grammar, hindi pa natin alam. Grabe naman ako, as early as grade 6, alam ko yung verb. Alam ko yung noun. Ang noun doon, yung grace, yun ang libre. Yung binigay, grasya. Yun ang hindi ginawa, yung grasya. Pero yung faith, tanggapin mo rin yun. Pati ang faith, grace doon, part of grace. Pero ang save salvation, hindi na buo sa Diyos yun. Kasi pwede lang ako ang Muslim, magsabi lang ako Muslim, Diyos, naniniwala ko sa iyo, tulad ni Satanas. Tapos bigyan ako ng Diyos ng salvation. Ang demonyo, nanampalataya. Tapos, bigyan ng Diyos ng salvation. Kasi ang interpretation mo sa Ephesians 2:8-9, pag may grace na ang Diyos, tapos lagyan mo na lang ng faith, binigay sa Diyos sa iyo, tapos ligtas ka na agad. Si Satanas ligtas din kasi by grace agad, binigyan siya ng kapangyarihan na makinig sa Diyos. Inanginig nga siya eh. Grabing grasya yun ibinigay. Pero tinalikuran ni Satanas ang grasya kasi wala siyang ginawang mabuti. Kahit nanginig siya. Faith alone siya. So hindi siya naligtas kasi yung kaligtasan, hindi yun ang gift mismo, kundi yung grace, which is also the cause of salvation. Yung faith and grace, ibinigay kay Satanas. Kaso si Satanas hindi gumawa ng good works. Ano nangyari? Faith alone lang. Di, napuntang impyerno. Yun ang pananampalataya yun, demonic at satanic. James 2:19-20. Sa Katoliko, hindi. Napakaliwanag. Bakit hindi? Kasi yung Episo 2:8-9, mga Katoliko, pakinggan nyo ako. Yung grace at faith, yun ang gift of God. Pero ang save salvation, gagawin natin yan, Pilipos 2:12. Maraming talata, unang Korinto 15:10, Pilipos 1:29-30, James 2:14-26, Matthew 7:21-23. Sabi nga ni Kristo, letra po letra, not all who believes in me as Lord, Lord, can be saved, but only those who do the will of God, do the will of God in heaven, shall enter heaven. Matthew 7:21-23. May mga faith alone na nag-present. Lord, in judgment day, we have faith in you. We drive out demons. We make miracles. Sabi ni Lord, I don't know you. Naligtas kayo, mga faith aloners.
sa day of judgment. You are judged by God already, by Jesus Christ the judge. Matthew 7:21-23. Sa amin, yung kaligtasan is both a work of God, yes, but also a work of us. Kasi paano kung magbigay ang Diyos ng kaligtasan, nagpakamatay siya sa krus, tapos natulog lang kami, hindi kami nangumunyon. Tapos nagkasala kami, hindi kami nangumpisal. Ano pa? Libre? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. At dako tayo sa final conclusion rather mga kapatid. Final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na faith alone for salvation, Pastor Jeramil ng Gold mga kapatid. Your time start now. Okay, magandang gabi mga kaibigan. Sa mga nag-aabang po sa debate, lalo na po yung mga haters natin dyan na nag-aabang kailan tayo mabugbog. Ngayon, bigo pa rin. So, Bro Alvin, ito yung, actually si Bro Alvin nire-respeto natin yan. Kaya kung mapansin nyo, hinahinay tayo doon sa mga banat. Pero aral lang ito, Bro Alvin, kailangan ko i-reveal. Kaya mga kapatid, wala i-finish. Ito yung sinabi dito sa doctrine nila. Many Protestants today realize that Catholics adhere the two of the important solas related to salvation, sola gratia, by grace alone, and solo Christo, by Christ alone. Ito yung sinabi. But fewer are aware that Catholics also accept the formula of justification, sola fide, by faith alone. Ito yung inagrihan ni. Wala dong sinabi by Catholicism, wala. Kaya basahin nyo. I-open yung www.ewtn.com. Catholicism Library. Justification by Faith Alone. 1153. Titingnan nyo dyan. Sumang-ayon si Bro Alvin na accept pala ang formula ng justification sola fide by faith alone. Ngayon, tinanong ko siya, akala ko nga tututol siya. Kasi kung tututol siya dito, yung aral na mismo yung tututulan nila. Ngayon, ang ginawa na lang ni Bro Alvin sa akin ay sumang-ayon. Ayun. Wasak Swak na swak yung sinabi ko dito. Kaya kailangan talaga sa debate mag-research tayo, Kasi, ibig sabihin pala dito, si Bro Alvin, hindi siya na-update sa aral pala ng Catholicism. Ang linaw ng sinabi dito, mga kaibigan, ang sabi dito, but fewer are aware that Catholics also accept the formula of justification sola fide by faith alone. Tanggap nila yan. Kung tanggap nila yan, tanggap ni Bro Alvin, iwan ko na lang yung mga iba dito. Dito sa comment section, tanggap nyo rin ba ang sinabi dito? Yun ang problema, mga kapatid. Ngayon, tinanong ko siya kanina. Sabi niya, ligtas ka ba? Tinanong ko Sabi niya, yes, ligtas ako. Dahil ligtas ka, ikaw ba yung ligtas by grace, through faith, and not alone? Tanggap mo ba yun? Sabi niya, hindi ko tanggap yun. Naku po, mga kapatid. No? So, balikan natin konti yung James chapter 2. Kasi medyo lito pa rin kayo Hindi ngayon patungkol sa paanong paraan maligtas ang tao. Hindi ngayon patungkol doon. Yun ay patungkol sa sinasabi ni James na dapat yung genuine faith ay maipakita doon sa gawa. Yung gawa ba? Kasi yung tao kasi hindi niya makikita yung faith mo kung hindi sa pamamagitan ng gawa. For example, sasabihin mo, may faith ako. Pero yung may tao na nangangailangan, hindi ka nagbigay. Anong klase yan? May faith pero hindi nagbibigay? So sabi ni James, ipakita nyo yung faith mo. Sa pamamagitan ng yung pamamagitan ng iyong gawa. Kasi hindi makikita ng tao yan But in God, huwag niyo kasing gawin bubo yung Diyos natin. Kasi yung Diyos ko kasi, the moment na sumampalataya ako, alam niya kung totoo yung pananampalataya ko. O babasahin natin. Okay, Romans chapter 4. Ito yung sinabi Romans chapter 4, verse 2. Anong sinabi sa if a man is justified by works?
Anong sabi doon? Hindi yan before God. Nako po. So malinaw yung stand namin dito. Kung patungkol sa kaligtasan, faith lang talaga dahil ang tinanggap namin ng kaligtasan ay ginawa ni Christ. Hindi doon sa James chapter 2, napakaintindi nyo na ang faith kailangan may dagdagan ng gawa. Hindi yun patungkol doon. Yung faith doon ay ipakita nyo. Hindi na dagdagan. Nako naman. Kaya mga kaibigan, at paano ba to? Umagay na ang justification by faith alone. Sabi niya tama. Agree siya. O paano yan? Paano yan? Debate ito. Affirmative ako tapos mag-agree ka? O hindi pwede yun. Okay mga kapatid, maraming salamat sa tagapakinig. Sana namulat kayo. Kasi yung faith alone na sinasabi ko dito, yung tanggap kay Jesus Christ na namatay doon sa cross, na namatay para sa atin. Okay? Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Gold and RCC mga kapatid sa topic na patutunayan na faith alone for salvation mga kapatid. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magbigay ng time, magpasalamat at I hope hindi nyo na nababanggit ang inyong debate dahil tapos na ito. Purong pasasalamat na lang sa lahat ng nag-comment at makakita pa nito. Meron tayong 500 comments mga kapatid. Napaka-active ng ating mga nasa live. 9 na 10 si Pastor Jeramil, bro. Okay. Maraming salamat bro Alvin, Tamundok, and alam mo naman, debate lang to. So after nito, so mataas po ang respeto. Kumbaga pinapangarap ko talaga na makalaban si Bro Alvin. And kay Bro Rasha, salamat din sa mga sa pag-moderate sa amin. Fair, kahit Katolik ka, wala diyan doon at saka sa iyo lang talaga mabigyan ng magandang laban. At sa mga nanonood, pasensya po kayo kung ganun talaga, no? Kasi debate to, medyo talaga may mga kailangang girian, pero after that laban lang yun, walang personalan. And kami po ni Bro Alvin ay magkaibigan po. So, abangan po ang mga susunod na kabanata ng aming buhay at mga debates pa. So, maraming salamat. At dito din tayo kay Brother Alvin, bro. Okay, maraming salamat una sa Diyos na binigyan tayo ng buhay, no? Kaya hindi natin alam, kinabukasan, wala na tayo dito sa mundo. Kaya masaya din ako sa mga ganitong gawain because this is all for the glory of God through Deo et Ecclesia. So nagpapasalamat din ako kay Brad Gracia na ating butihing operator dito, na welcome tayo dito na magkaroon ng ganitong debate. At si Brad Jeramil na mabait naman na Grace Gospel member na nakadebate ko ngayon. Tapos sa ating mga Catholic faith defenders, maraming salamat sa patuloy niyong pagtatanggol. Special mention ko na lang mga sis na mga kaibigan ko dyan sa Facebook, sila Sister Tata Baspas, sila Sister Claire Hadi, at iba pa dyan, hindi ko na ma-mention kasi marami. Tapos sa mga lalaki na CFD, sila Brad General Ramon Mapalo Naol, sila Chris Catrice Bernabe, si Brad Boy Letra, at hindi ko na ma-mention lahat kasi maubos ang oras natin. Maraming salamat sa mga Katoliko na sumasabay sa akin, sinusundan yung mga argumento ko at sinusunod yung argumento ko kasi yun ang standard Catholic argument based on Catholic commentaries, Church Fathers, history, lahat po nasa Katoliko talaga, magisterium ay represented. Good evening, goodbye, God bless. Brad Rash? Okay, Russia TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate mga kapatid. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Jeramil at Brother Alvin Kitamundok. At kung pwede akong ninyong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform mga kapatid. At syempre, kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating debatista at yung obligasyon ninyo mga kapatid sa ating platform. So dito mga kapatid, sisikapin ng dalawang ito na ma-replyan yung mga hamon sa ibaba. Meron akong mga nababasa and I hope na makapag-debate din kayo soon dito sa platform mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, kasi ma-upload ito doon sa YouTube. So abangan nyo. Kasi sa Facebook, dinidelete ni Facebook lagi yung mga live after ng 1 month ata. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel. At dito din sa aking Facebook, paki-follow na lang ako. Kasama din dito si Pastor Jeramil, nakatag naman yung pangalan niya. At si Brother Alvin din, you can follow them mga kapatid. At pwede kayong magsuri sa kanilang mga
each na pananampalataya. So, mga kapatid, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and